Nagpapatuloy tayo sa ating communion series. Para sa mga first time nag-attend dito sa GCF, no, mga guest natin, tuwing first weekend of the month na aming itinalaga na communion weekend, no, tayo po ay nag-aaral magmula sa Gospels. At ngayon tayo nasa Gospel of Luke. Sapagkat ito ang gospel na nagpapahayag na ang ating Diyos ay anak ng Diyos, God the Son and Son of Man. Tunay na Diyos at tunay na tao. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong araw na ito ay ang kapangyarihan ni Kristo laban sa kamatayan. Mga kapatid, nung nakaraang pag-aaral natin sa Luke, nakita natin ang kapangyarihan ni Kristo laban sa kalikasan. Naalala niyo sa Luke chapter 8, verses 22 to 25, ang sabi doon, one day he got into a boat with his disciples. Ang wika niya, let us go across to the other side of the lake. So sila'y nagpalaot. And as they sailed, he fell asleep. And the windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. And they went to him and woke him, saying, Master, Master, we are perishing. And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was a calm. Isang supernatural po na gawain ng ating Diyos. He said to them, where is your faith? Doon niyo po makikita na ang pakay niya ay palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. And they were afraid. Yan ang kanilang response. They were afraid and they marveled, saying to one another, who then is this that he commands even winds and water and they obey him? Siya ang Panginoon ng kalikasan. Siya ay nagtagumpay laban sa kalikasan. Nakita din natin na siya ay nagtagumpay, ang kanyang kapangyarihan ay nagtagumpay laban sa kadiliman. So sa Luke chapter 8 pa rin, verses 26 to 39, makikita natin na siya ay nagpunta sa country of the Gerasenes na nasa kabilang side ng Galilee, o ang alam natin na the province of Gadara. No, yun po ang kaya sa ibang version po ng Bible, the Gadarenes ang wika noon. Tapos doon, nakasalubong siya ng isang lalaki, sa ibang account, dalawang lalaki, na hinahalihan ng masamang espiritu. At nung kanyang lapitan ito upang palayasin, ang wika sa kanya ng mga demonyo, what have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. Siya ang Panginoon ng mga nasa kadiliman. Siya ay naghahari laban sa kanila. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. So tinanong ni Jesus, what is your name? Ang wika ng demonyo, legion. Ang ibig sabihin, mga 1,000 demonyo ang nasa loob o kinasihan nitong taong ito. And they begged him not to command them to depart into the abyss. Yan ang pangako ng Panginoon sa mga nagrebelding demonyo. Sila ay ilalagay niya sa abyss. No? Sa impyerno po yun. Then the demons came out, entered the pigs. Kasi may mga baboy doon. At yung mga baboy ay tumakbo sa lawa at nalunod. So nung nakita nila yon, tignan nyo yung reaksyon ng mga tao. Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. Takot muli ang tugon. Nung ginamit ang kanyang kapangyarihan laban sa kalikasan, ang tugon sa kanya ng kanyang mga alagad ay takot. Nung siya ay nagpalayas ng mga demonyo, ng mga kampo ng kadiliman, ang response sa kanya ay takot.
Siya ang Panginoon ng kalikasan, siya ay may kapangyarihan laban sa kadiliman. Sa kanyang ministeryo dito sa lupa, 3 beses na itala sa mga ebanghelyo ang kanyang pagbuhay ng mga patay. So ang isa ay napag-aralan natin mga several months ago, yung anak ng balo sa Nain, the widow of Nain. Makikita natin yun sa Luke 7, verses 14 to 15. Meron siyang nasa lubong na funeral procession. At ang sabi doon, then he came up and touched the bier. Yung po ay parang stretcher kung saan nakalata yung lalaki. Nakarata yung lalaki, napatay na. Alam nyo, bawal na bawal yun sa mga Hudyo na hawakan ng patay. Pero kanyang hinawakan at imbis na siya ang ma-defile, yung bangkay ay nabuhay. Kasi ang sabi niya, young man, I say to you, arise. Tandaan niyo po yung wika niya na yon, sapagkat gagamitin niya muli yan doon sa daughter ni Jairus. At siya'y nabuhay, and the dead man sat up and began to speak. Isang proof na siya ay buhay. And Jesus gave him to his mother. Ang pangalawang record ng kanyang pagbuhay sa mga patay ay itong pag-aaralan natin ngayon, yung daughter ni Jairus. At merong pangatlo. Ang pangatlo ay nasa John chapter 11, verses 43 to 44. Kung maalala niyo ang kwento dito, si Jesus ay nasa ibang lugar. Ang sabi sa Biblia, nasa Bethany siya, pero ibang Bethany. Hindi yung malapit sa Jerusalem, kundi malayo. No? Mga 1 or 2 days journey. No? Nagpadala ng mensahero si Martha sa kanya na ang kanyang minamahal na kaibigan na si Lazarus ay may sakit at malapit ng mamatay. Ang sabi ni Jesus, pupunta tayo sa kanya pero wag muna. No? Nung siya ay nakarating, siyempre sinisisi siya ng magkapatid na babae, si Mary at si Martha. Sabi nila, kung ikay narito sana, hindi siya namatay. Pero ang sabi niya, hindi naalala niyo, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he dies, he will live again. Tapos tinanong niya, do you believe in this? So para niya i-illustrate kung ano ibig sabihin nun, sa John 11:43, ang wika doon, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out! Sabi nga ng ibang komentarista, kung hindi daw niya pinangalanan si Lazarus, baka yung lahat ng nakalibing doon sa bundok na yon ay nagabuhay na maguli. Pero sabi niya, Lazarus, come out. Ano nangyari? Come out si Lazarus. Di ba? Kasi ang nag-utos sa kanya ay ang Diyos ng buong sansinukob. Meron ba siyang choice kundi sumunod? Pero dahil siya'y patay, wala siyang kakayanan na sumunod. Pero ang sabi ni Jesus, Lazarus, come out. Yung kanyang utos na iyon, ibinigay niya, at kasabay nun, ibinigay niya ang kakayahan kay Lazarus na sumunod. So lumabas si Lazarus, nakarap pa sa kanyang burial clothes. Ang sabi ni Jesus, unbind him and let him go. Tunay na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang natatanging may kapangyarihan laban sa kamatayan. Siya lang ang nagbibigay buhay na pisikal. Ang sabi sa Acts 17, in Him we live and move and have our being. Ang bawat nating hininga ay nasa Kanya, ay nasa Kanyang kamay, nasa Kanyang kontrol. Alam nyo, madaling matutunan yung ganong lesson kapag kayo nakaratay sa ospital at wala kayong ginawa. Alam nyo kung bakit ang tawag ng mga doktor sa mga patient sa hospital ay patient? Kasi kailangan nyo maging patient. No? Wala kang magagawa, magang-maga ang lalamunan ko, meron akong cellulitis, binibigyan ako ng IV antibiotics, ang sabi ko kay Bebet, parang walang nangyayari. Sabi niya, hindi, double chin mo lang talaga yan. Pero yung double chin ko po, nagkaroon ng double chin. So nanganak, no? Pero wala kang magawa kundi maghintay sapagkat ang aking buhay, ang bawat hininga,
Ang bawat tibok ng aking puso ay nasa kanyang kamay. Siya lang ang nagbibigay buhay ng pisikal. At higit sa lahat, siya lang ang nagbibigay buhay espiritual. At itong pag-aaral natin ngayong hapon ay isang larawan, isang ilustrasyon ng kanyang pagliligtas. Kung paano siya magligtas sa mga hinirang niya, sa mga pinili niya. Ito ay ilustrasyon kung anong kailangan gawin para tayo ay bumangon at maligtas. Sabi sa John chapter 5 verse 25, "Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here," sabi ni Jesus, "and the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live." Meron yung present day application ng panahon niya. Meron din future application sa darating na resurrection. Tatawagin niya lahat ang nasa libingan ng ating mga nasirang lupang katawan ay ipagkakaisa niya sa ating mga kaluluwa na nasa langit. No? At tayo magiging glorified body. At kanyang bubuhayin muli ang mga makasalanan at sila ay huhusgahan ayon sa kanilang ginawa. Ang sabi sa Revelation, whoever whose name is not in the book of life, itatapon sa lake of fire. Mga kapatid, actually, mas marami sila kaysa doon sa mga niligtas. Doon ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabanalan. Doon niya pinapakita ang kaluwalhatian ng kanyang kahabagan. At paghuhusga. Siya po ay maluwalhati kapag siya ay nagliligtas at kapag siya ay naghuhusga. Sapagkat ang Diyos natin ay walang ginagawang mali. Lahat ay banal. Datapwat siya ay maluwalhati. Tignan po natin ang una nating punto ngayong hapong ito. Ipagpaumanhin niyo na po ang aking madalas na pag-inom. Ang naging side effect po ng pamamaga ng aking lalamunan ay madaling matuyo ang aking bibig. No? So ang maganda pong effect noon, ang hirap po kumain. Naku, para sa akin po yun, parusa po yun. Ang hirap po lumunok kasi wala kang saliva. No? Eh ang nagdadigest ng ating pagkain ay yung saliva. Wala po ako noon, tuyo-tuyo. Kaya meron ako iniinom na gamot, nilalapat sa aking dila para magkaroon ng moisture. At madalas ako uminom. Bueno, ang ating unang punto, ang paglapit ng nangangailangan kay Jesus. Nasa verses 40 to 42. Ang wika doon ay ganito. Now when Jesus returned from where? Alam natin siya ay nagpalayas ng demonyo sa region of the Gadara, the Gerasenes or the Gadarenes. Yun ay nasa eastern side ng Sea of Galilee, at siya ay pumalawat muli at bumalik sa western side, sa Capernaum. Yun po ang kanyang home base. The crowd welcomed him. Kakaiba doon sa reaction sa mga nakakita sa kanya magpalayas ng demonyo. Sila ay nangatakot. At pinakiusapan nila siya na umalis. Kakaiba sa reaksyon ng kanyang mga disipulo doon sa bangka. Sila ay nangatakot sapagkat alam nila na ang kasama nila sa bangka ay anak ng Diyos. Pero dito, siya ay winelcome ng crowd. They were all waiting for him. So, waiting for him and welcomed him. Bakit? Sapagkat meron silang mga tunay na pangangailangan. Ang isa sa kanila na mayroong malalim at mahigpit na pangangailangan ay si Jairus. There came a man named Jairus who was a ruler of the synagogue. Ang ibig sabihin po noon, siya ay administrator ng kanilang church. Siya ang nagpapaandar ng church operations. No? Parang si Kuya Alex natin, Alex Tan. Siya ang nagpapaandar ng operations, mga ministry. Siya ang nag-a-assign kung sinong mananalangin, aawit, magsisermon sa kanilang service. Parang si PMIGS. No? So ang role nitong
ruler na ito ay pangasiwaan ang buhay ng sinagog. Ang ruler ng sinagog, mga kapatid, ay usually maganda ang reputasyon at maganda ang pamumuhay. Siya ay ginagalang ng komunidad, mataas ang tingin sa kanya, at mayaman siya. So siya ay religious leader. Naalala nyo, sa mga Gospels, ang kalabang mortal ng ating Panginoon ay mga religious leaders. In fact, may mga ruler ng synagogue na very belligerent sa ating Panginoon. Meron naman mga ruler ng synagogue na lumambot ang puso sa kanya. Isa na si Jairus doon. Saan natin makikita yung pastor? Ayun, susunod. And falling at Jesus' feet. Siya yung nagpatira pa sa paanan ni Jesus. So si Jesus ay naglalakad sa gitna ng malaking crowd, hinarang niya at nagpatira pa siya sa kanyang harapan, sa kanyang paa. Bakit? He implored him to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around him. So maraming tao nagkakagulo, hinarang siya ni Jairus, nagpatira pa sa kanyang harap, at nangusap. Nangusap siya. So makikita natin dito sa mga verse na ito, mga kapatid, na dahil sa kanyang makapangyarihang pagtulong sa mga tao, marami ang lumalapit sa kanya dahil sa kanilang mga pangangailangan. Maraming taong lumapit sa kanya sapagkat sila'y gutom, sila'y may sakit, sila'y hinahalian ng demonyo. Nakita natin sa Luke chapter 7, sinabi ni Jesus sa mga disipulo ni John na pinadala niya para i-check kung siya nga ang Mesias. Sabihin niyo kay John, pinalakad ko ang pilay, ang lumpo, pinakinig ko ang mga bingi, pinakita ko ang mga bulag, at binuhay ko ang mga patay. So mga kapatid, 3 lang ang naka-record na episode sa Gospels na siya ay nagbuhay ng mga patay. Pero marahil siguro, araw-araw meron siyang binubuhay mula sa patay. Nakita nga natin kanina na yung mga tao sa Gerasenes, natakot sa kanya, asked him to depart. Ito naman mga taong ito, winelcome siya. Kasi marami sa kanila talagang may mahigpit na pangangailangan. Sabi sa John 6:26, sabi ni Jesus sa kanila, "Truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, dahil kayo naniniwala, but because you ate your fill of the loaves." Ito yung pagkatapos ng pinakain yung 5,000. 20,000 po actually yun, kasi yung 5,000 mga lalaki lang. Kung kasama nila ang mga asawat nila, mga anak, mga 20,000 po yung kanyang pinakain. Baka napakalaking blessing sa isang bansa, isang bayan, na hirap sa buhay, na nilulupig ng mga Romano. At very high, oppressive ang kanilang tax system. Kaya walang halos matira sa mga household para sa kanilang pangangailangan. So laganap ang poverty, no? Yung mga opisyal nila ay corrupt. Sounds familiar, no? Meron silang mataas na inflation siguro dahil kulang ang kanilang tinatangkilik. No? Tagilid ang ekonomiya, corrupt ang mga opisyal. Ano ba yan, Israel o Pilipinas? Kaya na maghusga. Pero ang sabi sa John 6:26, because you ate your fill of the loaves. Tunay nga, maraming sumusunod sa kanya doon sa okasyon sa John 6, na kaya lang sumusunod ay dahil sila ay gutom. Gusto nilang gawing hari si Jesus. Sapagkat saan ka naman makakakita ng tamang hari, kundi yung gumagawa ng pagkain ng tinapay na galing sa trigo na hindi tinanim. Isda na hindi man lang lumangoy sa lawa. Kanyang produce with just his speech. Makapangyarihan ng ating Diyos, ngunit malapit ang puso niya sa mga nangangailangan.
Kaya kahit na nagpe-press around yung crowd sa kanya, hinayaan niya. Di naiiba yung pinuno na si Jairus, pinuno ng sinagoga na nagpakumbaba kay Jesus. Siya ang isa sa pinakatanyag, pinakaginagalang na opisyal sa bayang iyon ng Capernaum. Dahil siya pinuno, siya inelect na pinuno ng sinagoga. Pero dahil sa kanyang mahigpit ng pangangailangan, nagpakumbaba siya kay Jesus para sa kanyang nag-iisang anak na babae na nasa bingit ng kamatayan. Medyo feel ko po itong pangangailangan ni Jairus. Sapagkat ako po ay mayroong only daughter, no? Ang pinakamagandang daughter po sa balat ng lupa, no? Ang aking anak na babae na si Jana. Actually, dalawa po sila. May nauna sa kanya, si Hannah, pero siya ay kinuha ng maaga ng Panginoon. At ang kanyang ipinalit ay si Jana. Unika iha ang tawag nga sa kanya. No? Kahit po magkasipon siya, nagwo-worry na ako. Lalo pa naman siguro itong si Jairus, 12 years old na ang kanyang anak. Ang ibig sabihin po noon, siya ay nasa pinnacle ng kanyang womanhood. Siya ay nagbo-blossom into womanhood. Sapagkat noong panahon na yon, ang 13-year-old ikinakasal na. Mabuti na lang, hindi uso ngayon yun. Ano? Dahil 18 na po si Jana eh. Ang panalangin ko nga sa Panginoon, buhayin mo lang ako hanggang siya ay makagraduate. Sabi ni Bebet, bakit hindi mo pinapanalangin na hanggang siya ay magkaroon ng boyfriend at mag-asawa? Ay sabi ko, naku, ayokong pumunta sa kulungan. No? Baka po kasi mapatay ko eh. No? Baka may gawin sa anak ko, papatayin ko po talaga. No? Unika iha. Kaya ang sabi sa Mark 5:22, yun po ang parallel sa Mark, nitong kwentong ito. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, my little daughter is at the point of death. Desperate po siya. Alam niyo, di malayo sa nangangailangan ng ating Panginoon dahil sa kanyang mapagmalasakit na puso. Sa John 11:35, doon sa episode kay Lazarus, kahit na alam niya na bubuhayin niya si Lazarus at ibabalik sa kanyang mga kapatid, ang sabi doon, siguro naman memorize niyo yung verse na yun, John 11:35, di ba? Dalawang salita lang po Jesus wept. Naku, galing. No? Pagka mahaba-haba sigurong verse, tignan natin ang galing nyo. No? Jesus wept, siya po ay umiyak. Yung pong word na wept doon ay parang hagulgol. Alam naman niya, bubuhayin niya si Lazarus. Bakit siya umiyak? Sapagkat naramdaman niya, meron siyang malasakit sa mga taong nangungulila dahil sa pagkamatay ni Lazarus. Ganyan po ang puso ng ating Panginoon. Sa Luke 19, pagkatapos po niya pumasok sa Jerusalem, ang sabi sa verse 41, when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, would that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. Ganyan po ang puso ng ating Panginoon. Malapit po ang puso niya sa mga nangangailangan. Kaya kung tayo po ay mayroong pangangailangan, huwag po tayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya. Kung minsan, ang lalapitan natin, yung ibang tao muna, hingi ng benevolence sa church, hingi ng tulong sa pastor, hingi ng tulong kay ganito, ng tulong kay ganyan. Pero huli sa lahat, ang pananalangin sa ating Panginoon. Siguro ganun din si Jairus. Marami na siyang hininga ng tulong, umamatay na ang kanyang anak, kaya desperado na siya sa isang tinatawag na rabbi, sa isang tao na wala namang kakayahan, walang karangyaan, walang kayamanan, siya ay umasa. Bakit kaya? Naalala niyo sa Luke chapter 4, merong pinalayas na demonyo si Jesus. Sa synagogue, saan po yun? Sa Capernaum. Sino po ang ruler? Si Jairus. So nakita niya po yung kapangyarihan ni Jesus. At siguro nabalitaan na niya yung nangyari sa Nain, na binuhay niya yung anak ng isang balo.
Alam nyo, yung only daughter dito, ang pagkakasulat sa original language, ang implikasyon, hindi lang po siya only daughter, siya po ay only child. Only child. Alam nyo, yung magkaroon kayo ng anak na malagay sa bingit ng kamatayan, talagang nakaka-stress pong grabe. Naalala nyo, noong 2010, si Jamie ay nagkaroon ng dengue at halos mamatay. Ilang araw siya, 1 linggo yata sa ICU. Gabi-gabi, bumabagsak ang kanyang heart rate. Nag-34 na yung heart rate niya. So tawag na si Bebet sa mga kaibigan niya, sa klolo na. Ngunit binuhay siya ng Panginoon. Pero yung aming si Hana ay kinuha niya. Si Jamie ay binuhay niya. Pareho ba ang panalangin namin sa kanila? Pareho. Pero ibang tugon. Siguro may plano pa ang Diyos kay Jamie. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung ano yon. Para siyang hilong-talilong, hinahanap niya ang kanyang purpose. Mga kapatid, idalangin po natin ang ating mga anak. Kung tayo po ay may pangangailangan, huwag po tayo mag-atubili, lumapit sa ating Panginoon, sapagkat siya ay mapagmalasakit. Ang sabi sa Hebrews 5:7, in the days of His flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears. With loud cries and tears. Siya po ay, ano ba tawag sa Tagalog doon? Parang, nabulol ako tuloy. Yung sumisigaw na siya sa kanyang pananalangin. At napupuno ng pag-iyak, pagluha ang kanyang pananalangin para sa mga taong mahigit ang pangailangan. Nananawagan siya lagi na lumapit tayo sa Kanya upang makatagpo ng kapahingahan at kaaliwan. Kaya sabi niya sa Matthew 11:28, come to me, all who labor and are heavy laden. Alam niyo, pag binasa niyo po ito, ang tingin natin lahat, imbitasyon siya. Diba? Come to me. Pero kung aralin niyo po yung original na language, tama po yung translation ng ESV, come to me, pero ang sense niya ay imperative. Ibig sabihin, inuutusan niya tayo to come to Him. Come to me, wika niya, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Sabi niya sa John 7:37, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Sundin nga natin yun. Puso niya ay malapit sa nangangailangan. Pangalawang punto, ang pagsalubong ni Kristo sa kamatayan. Sa verse 49, mandar po tayo ng konti sa baba, at tignan po natin ang sinasabi doon. Ito po ang pagdating ng masamang balita tungkol sa kamatayan ng bata. While he was still speaking. So, meron tayong nilaktawan na mga verses, no? Sapagkat masyado pong puno ang mga verses na yon, tsaka yung mga verses ngayon para ituro sa isang sermon. Ngayon, kung pwede kayong umupo dyan hanggang alas 6, pwede kong ituro lahat. No? Pero nag-decide si pastor na hatiin namin. Yung pong nilaktawan nating mga passages ay tungkol sa isang babae na merong discharge ng dugo for 12 years. Pansinin ninyo, ilang taon yung anak ni Jairus? 12 years old. Ilang taong nagdurugo yung babae? 12 years. So nagumpisa siyang magkaroon ng kanyang sakit nung pinanganak yung anak ni Jairus. Ngunit siya ay lumapit sa Panginoon. So parang naantala sila. So, tinanong ng Panginoon, di ba? Na, who touched me? O, ang dami nga lumalapit sa kanya. Pero naramdaman niya ang kapangyarihan na lumabas mula sa kanya at nagpagaling ng babae. Gumaling yung babae. Bakit importante yon? Sapagkat kung nakita yon ni Jairus, at tiyak nakita niya kasi nagmamadali na nga siya, ligaga na nga siya, siguro paikot-ikot siyang ganon. Tapos may humarang pa kay Jesus at pinagaling pa niya.
At pinapaliwanag niya kung ano yung kanyang ginawa. Yun yung while he was still speaking. So, na-interrupt sila. So, kung ako si Jairus, siguro parang sinasabunutan ko na yung sarili ko. Halika na, tara na. No? Kaya lang, someone from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead." Katotohanan po yan. Do not trouble the teacher anymore. Anong ibig sabihin ng salitang yon? Alam niya, napatay na yung anak, ngunit hindi niya alam na kayang buhayin ni Jesus. Do not trouble the teacher anymore. Kaya sa verse 50, ang paghihikayat ni Jesus na patuloy na manampalataya. Patuloy na manampalataya. So kung babasahin natin to sa original, do not fear, only believe, or keep on believing. So kung nung sinabi niyang keep on believing, ibig sabihin, naniwala na si Jairus. Meron na siyang pananampalataya. Kasi hinarang na nga niya si Jesus, nagpatira pa siya sa kanyang harapan. Kahit nakakahiyang gawin yon, hinarang niya ang ating Panginoon. Nananampalataya siya na kayang buhayin ni Jesus. So yung sinabi ng kanyang kasama sa bahay ay mali. Do not trouble the teacher anymore. Kaya ang sabi ni Jesus, do not fear, only believe, and she will be well. Sa Matthew chapter 9, na parallel nitong passage na ito, verse 18, ang wika doon, while he was saying these things to them, yan ang parallel, behold, the ruler came in and knelt before him saying, my daughter has just died. So dito, siya mismo ang nakatanggap ng balita at ngayon sinasabi niya kay Jesus, my daughter has just died, but come and lay your hand on her and she will live. Nakita niyo ba yung pananampalataya ng Jairus? Come lay your hand on her and she will live. Hindi she might live or she may live. Hindi. She will live. Tiyak siya. Buong kanyang paninindigan na kung madadampian lamang ni Jesus ang kanyang patay na anak, ito ay mabubuhay. So, sabi ni Jesus, keep on believing. And she will be well. Hindi she might be well, hindi she may be well. She will be well. Isang tiyak na pangako. Tapos ang ginawa niya, when he came to the house, verse 51, he allowed no one to enter with him except Peter and John and James and the father and mother of the child. So yung pagkamatay ng bata ay very public. Yung pagkabuhay niya muli ay very private. So pinapasok niya sa bahay yung mga magulang at si Peter at si James at si John. May dahilan yun. No? Ang sabi sa Mark chapter 5 verse 40, and they laughed at him, but he put them all outside. So may mga crying ladies na po na naroroon. Napanood niyo yung pelikulang Crying Ladies? No? Sino ba yun? Si Sharon ba yun? Si Sharon, Nung dalaga pa ba siya noon o payat pa siya? Nung una siyang payat. Ngayon payat siya ulit. No? Crying Ladies, napakasikat pong pelikula yon. May kaugalian po tayo dito, nag-hire tayo ng mga babaeng iiyak, hihiyaw, mananaghoy sa gitna ng isang funeral. Yun po ang meron sila. So, ang sabi sa Mark, he put them all outside. Very violent po yung action na yun, actually. Tinulak niya silang lahat papalabas. Ganun ang ginawa ni Jesus. Ang natira, nakasama niya ay ang kanyang mga pamilya at kanyang mga alagad. Sa Mark 5:37, ang wika doon, he allowed no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Bakit silang tatlo lang? Alam niyo mga kapatid, nung siya ay nagpakita ng kanyang kalwalhatian sa Mount of Transfiguration, sino ang kasama niya? Matthew 17:1. And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John, his brother, and led him up a high mountain by themselves. Nung siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, sa eve ng kanyang pagpapako sa krus, ang kasama niya, and taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled.
Palagi niya kasama itong inner circle niya na ito. Si James po, yung kapatid ni John, sila yung sons of thunder. Si James po namatay kaagad, Acts chapter 12, verse 1. Pinapatay siya ni Haring Herod. Si Peter po, ang naging pinuno ng early church. Si John din po, ay kasama niyang pinuno. Makikita po natin yan sa Galatians. Pinag-aralan po natin yan recently. Meron din pong James na naging pinuno ng iglesia sa Jerusalem, pero yung James po na yon ay ang half-brother ni Jesus. So Peter, James, and John pa rin. No? Parang John, Paul, George, and Ringo. No? Ang pribadong pagpapakita ay sa pamilya lang. At sa kanyang mga alagad. Bakit itong mga alagad na ito ay haharap sa persecution? Sila ang magpapalago ng church. Kailangan nilang matutunan na hindi lang siya ang Panginoon ng kalikasan, hindi lang siya naghahari sa kadiliman, kundi siya rin ang Panginoon na may control ng kamatayan. Kaya sila nandoon. Ang wika niya sa verse 52, and all were weeping and mourning for her, yung crying ladies. But he said, do not weep, for she is not dead, but sleeping. Yung wika ng iba, baka naman hindi talaga patay yung bata. Baka nahimatay lang. Pero yung pong salita na she's not dead but sleeping, yung sleeping po, ay ginagamit sa New Testament to indicate death. No? Tingnan natin ang ilang mga verses. Sa Matthew 9, ang wika ni Matthew, and when Jesus came to the ruler's house and saw the flute players and the crowd. So meron pang flute players, no? Nagtumutugtog sila ng mga dirge, D-I-R-G-E. No, ang dirge po ay isang lamentation, isang malungkot na awit. At may mga crying ladies na nga, kaya may commotion. Sila ay nananaghoy. Go away, for the girl is not dead, but sleeping. So hindi siya patay, siya ay natutulog lang. Para sa mga hinirang ng Diyos. Tayo po ay malalagutan ng hininga sa buhay na ito. Pero hindi tayo mamamatay. Tayo'y parang matutulog lang. Kaya ako po gusto kong makremate. Alam niyo kung bakit? Kasi ayoko yung nakahiga ako doon, bangkay na po ako. No? Tapos mga dadaan sa harap ng bangkay, ang sasabihin, ay, para lang siyang natutulog. Hindi ako tulog, no? Patay na ako. At nasa langit na ako. Tignan niyo ang sabi sa John 11:11. Nung si Jesus ay papunta pa lang kay Lazarus. Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. So nalito yung mga tulog lang pala, Panginoon eh. So sabi niya sa verse 14, Lazarus has died. So yung asleep, tsaka yung has died, pareho ang ibig sabihin. Sa Acts 13:36, for David, ito yung sermon ni Pablo sa Antioch Pisidia. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep. Namatay po si David. Yung po ang ibig sabihin noon. Sa 1 Corinthians 15:6, then he appeared to more than 500 brothers at one time. Kinikwento ni Pablo ang proof ng resurrection ni Jesus. Most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Still alive, fallen asleep. Still alive, dead. Ang fallen asleep po ay isang euphemism. Ang euphemism po ay isang salita na magandang dating. Pero ang ibig sabihin ay kung minsan mahirap sabihin ng diretso. Katulad ng, "Hoy, pastor, ang lusog-lusog mo ngayon." No, euphemism po yon. Ang gusto nilang sabihin, grabe naman ang taba nyo. Kaya nga si Bebet, nung ako'y nasa ospital, may sakit ka na nga, nag-post pa ng nakakatawa. Sa kanyang Instagram, sabi niya, pagpasok daw ng mga doktor, tinignan yung aking cellulitis dito. Namamaga po yung aking para po ako may goiter. So, ang sabi ni Bebet, "Hoy,
Hindi niya double chin yan, ha? Totoong cellulitis yan. Ito, pakiramdaman niyo. Namamaga nga po. Pero yung double chin ko po, nagka-double chin. So talagang parang bilog na bilog po yung mukha ko. Para po akong siopaw ng mamunlok. No? 1 Thessalonians 4:14, for since we believe that Jesus died and rose again, sabi ni Pablo, even so through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. So mga kapatid, ang ibig sabihin lang ni Kristo, ang babaeng bata na anak ni Jairus ay patay na. Tunay na patay. Wala na pong malay. Tapos makikita natin, nagpakita nga ng pananampalataya si Jairus. Sabi niya, come lay your hands and she will be well. She will live. Saan kaya kinuha ni Jairus yung pananampalatayang yun? Well, meron na siya siguro nakitang evidence. Nakita niya na binuhay yung son of widow at Nain, o napakinggan niya. Nakita niya ng palayas ng demonyo sa kanyang sinagoga. Nabalitaan niya siguro yung nangyari sa Gadara. Siguro, nakita niya nung siya lang papunta ron, na pinagaling ni Jesus ang isang babaeng 12 years na po na mayroong blood discharge. So may konting ebidensya. Pero ang ating Panginoon ay hindi marangya, hindi mayaman, parang hindi kagalang-galang. Siya po ay itinerant preacher. Paano siya nakapaniwala sa Kanya? Alam nyo, yung saving faith po, ay hindi nagmumula sa atin. Nagmumula yan sa ating Panginoon. Ang pananampalataya kay Kristo ang tanda ng kanyang pagbibigay buhay sa ating mga patay na kaluluwa. Ito po ang illustration noon. Si Jesus po, para tayo iligtas, kailangan nyo tayong buhayin. Bakit? Ang sabi sa Ephesians 2:1-3, you are dead in your trespasses and sins. We are sons of disobedience. We follow the prince of the power of the air. We are children of wrath, obeying our own passions. Ganyan po tayo lahat. Like the rest of mankind, sabi sa Ephesians 2:3. Pero anong sabi sa Ephesians 2:4? But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Kaya lang tayo ligtas, mga kapatid. Sapagkat nag-decide ang Panginoon before the foundation of the world na tayo nang patay ang ating mga kaluluwa, bubuhayin niya. Upang tayo ay bigyan niya ng pananampalataya. For by grace you have been saved through faith. And this, not of yourselves, not of works, because it's a gift of God, so that no man can boast. Para hindi ko pwedeng magmalaki sa Kanya. Yung faith na ginamit ko para maligtas, galing sa akin. Hindi Wala tayong ganong pananampalataya. Si Jairus din wala. Pero nagkaroon siya ng tiyak na pananampalataya. Bakit kaya siya tiyak na tiyak? Come lay your hands and she will be well. Palagay ko mga kapatid, nagmula yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Para siya ay maniwala na ang kanyang anak ay bubuhayin niya. Pwede rin naman, mga kapatid, na dahil nga marami na siyang nakita, siya ay naniwala na. Ngunit nagpatuloy yung kanyang pananampalataya. Kasi sabi ni Jesus, do not fear, only believe. Keep on believing. Di ba, pag nag-command ang ating Panginoon, Lazarus come out, siyang nagbibigay ng power para tayo sumunod. At gayon din ang nangyari kay Jairus at sa kanyang sambahayan. Ang sabi sa John chapter 10, verse 25, Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me. Yung pagbuhay ng mga patay, pagtalo ng demonyo, paghinto ng kalikasan. Those works that I do in my Father's name bear witness about me. But you, yung mga religious leaders, do not believe because you are not among my sheep.
Hindi sila makapaniwala sapagkat hindi sila pinili na tupa ng ating Panginoon. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. From our perspective, nung tayo sinera ng gospel, parang tayo yung naniwala, di ba? Kasi ako, Panginoon, ako ang lumapit eh. So, parang sa akin galing yung pananampalataya. Pero ang katotohanan na hindi natin ina-establish by our experience. Ang katotohanan ay ina-establish natin magmula sa salita ng Diyos. Ito po ay isang illustration. Kaya nga, sabi ni Pablo sa Acts 13:48, and when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of God, and as many as were appointed to eternal life, so they were appointed to eternal life first, and as many as were appointed to eternal life, believed. Bakit sila naniwala? Because they were appointed to eternal life. Hindi po ba napakamagandang motivation yan for evangelism and missions? Pupunta kayo sa ibang bansa, ibang kultura, ibang lengguwahe, ibang sitwasyon. Bakit kayo may lakas ng loob na magpunta doon? Dahil kayo magaling mag-share ng gospel? Hindi po. Dahil meron pong mga hinirang ang ating Panginoon na bibigyan niya ng saving faith para sila ay maligtas. Mga kapatid, pangatlo, ang pagtagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Verses 54 to 56. Una, makikita natin ang pagsaway niya sa kamatayan sa verse 54. And all were weeping and mourning for her, but he said, do not weep, for she is not dead, but sleeping. Sa Luke 7:14, makikita natin kung paano niya binuhay yung anak ng balo sa Nain. So, young man, I say to you, rise. So, Mark 5:41, taking her by the hand, he said to her, Talitha kumi. Si Luke po, re-record niya yung Greek version po noon. Ang ibig sabihin lang po nung Talitha kumi, child or daughter, arise. So, inutusan lang po ng ating Panginoon na siya yung mabuhay na maguli. Sa John 11:43, sabi niya, Lazarus, come out. Sa Acts 9:40, si Peter, nung binuhay niya si Dorcas, at sinabi niya, ginaya niya lang ang ating Panginoon, ang sabi niya, Tabitha kumi. Tabitha, pareho pong salita yon. Tabitha, arise. At nabuhay si Dorcas. Isang pagpapatunay na si Pedro ay hinirang ng ating Panginoon na maging apostol niya. Siya ang pinanggagalingan ng buhay, si Jesus. Sa John chapter 1 verse 4, in him was life, and the life was the light of men. Ang light na nagliligtas sa atin ay nakabase sa buhay na nagmumula kay Kristo Jesus. Nung siya ay pinagalitan ni Martha, sana Panginoon, kung nandito ka, hindi sana namatay si Lazarus. Sabi ni Jesus, don't worry, he will rise. Sabi ni Martha, tama naman ang kanyang theology, I know he will rise at the resurrection. Pero sabi ni Jesus, no. Sabi niya, I am. Ego eimi. Tinanong ni Moses si God, ano pangalan mo? Sabi niya, I am. So sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Siya ang pinanggagalingan ng buhay. Spiritual. Siya ang bumubuhay sa mga patay na espiritual natin na patay dahil sa ating kasalanan. Siya ang nagliligtas sa atin sapagkat hindi lang po tayo nalulunod sa lawa, tayo po ay patay at nasa bottom ng lake. Nakikita niyo ba kung gaano kamalwalhati ang kanyang pagliligtas sa atin?
kung anong amazement ng parents ng anak ni Jairus sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa ating pong bawat buhay, sa bawat isa sa atin na nananampalataya kay Jesus, meron din pong ganitong mirakulo na nangyari sa atin. Ang ating mga patay na kaluluwa ay binuhay niya. Ang pagkabuhay ay sa isang sandali, ganap at hindi ba pasisinungalingan. Kita niyo yung verse 55, her spirit returned. Ang ibig sabihin, umalis yung kanyang espiritu. Ang definition po ng death sa Biblia is the separation of the body from the spirit or from the spirit from the body. So, based on that definition, itong batang ito ay tunay na patay. Bakit? Sapagkat her spirit returned. Siguro papunta na sa langit yung espiritu ng anak. Sabi ni Jesus, "Psst! Kung Pilipino po si Jesus, ganyan ang gagawin niya. Huy! Psst! Balik ka dito." Inutusan niya ang kamatayan na lumisan. Inutusan niyang bumalik ang kaluluwa ng bata. Alam natin na siya ay ganap na buhay sapagkat sabi ni Jesus, He directed that something should be given her to eat. Siguro nung siya ay nakaratay sa banig ng karamdaman, hindi po siya makakain. No? Kaya ang sabi ni Bebe, "Uy, alam mo, para kang pumayat kasi hindi ka nakakakain sa ospital eh. Siguro dapat ma-hospital ka palagi." Mga kapatid, gutom na gutom siguro yung bata. Pero, siya ay binigyan ng pagkain sapagkat siya ay buhay. And her parents were amazed. Ang tanging tugon lamang ay pagkamangha at pagsunod sa ating Panginoon. Her parents were amazed. Ang translation po nito, they were beside themselves. They were out of their minds. Yung po ang translation niya. But He charged them not to tell anyone what had happened. Si Jesus po hindi nag-advertise na, "Come to Galilee, we have a miracle crusade." Hindi katulad ng mga bulang propeta na naglipa na sa ating lipunan sa panahon ngayon. Come and be saved. Hindi po siya wala po siyang PR, wala po siyang media relations, wala po siyang social media. Hindi niya pinakunan yung kanyang pagkabuhay ng bata, private siya. Ayaw niyang i-broadcast. Bakit? May timetable po ang ating Panginoon. Meron siyang sinusunod na timetable. Hindi siya pwedeng mauna doon sa timetable ng kanyang pagmarcha sa krus at pagsakripisyo ng kanyang sarili para sa atin. Kaya lang sabi sa Matthew 9:26, "And the report of this went through all that district." Ay, merong nakapuslit. Kasi mahirap naman siguro po itago yun, ano? Maraming nakakita na namatay yung bata, maya-maya naglalaro na sa kalye. O di kaya, inilapit na sa kanyang pakakasalan. Aba, ano nangyari? Patay na itong batang ito. So kumalat na ang balita. Mga kapatid, ang tanging tugon sa ating Panginoon ay ang pagtanggap ng katotohanan na tanging si Jesus lang ang pinagmumulan ng buhay at ng pagkabuhay na maguli. Lumapit na tayo sa Kanya. Sambahin natin siya. At manampalataya na tayo sa Kanyang ginawa para sa atin. Ibinigay niya ang Kanyang sarili upang ang Kanyang katuwiran ay mailapat niya sa atin. Inisakripisyo niya ang Kanyang buhay upang ang ating mga kasalanan ay mailapat naman natin sa Kanya. Dahil po doon, tayo po ay bayad sa ating pagkakautang sa Diyos at ganap sa ating pagsunod sa Kanya dahil ang tinitignan po ng Diyos ay ang katuwiran ni Jesus at hindi ang ating makasalanang kaluluwa. Lapit na po tayo sa Kanya. Sa ating pong pag-celebrate ng communion ngayong hapong ito, yan po ang aming panawagan. Sapagkat ito po ay remembrance. Kung kayo ay hindi pa nakatumatanggap kay Jesus,
hindi pa ninyo itinatalaga ang inyong buhay sa Kanya, hindi pa kayo naniniwala na Siya ang gumawa ng lahat para kayo'y maligtas, kung kaya'y wala pa ron, wala po kayong aalalahanin. There's no remembrance. Pero bakit nyo pananatilihin ganon? Sa ating pananalangin, pangungumpisal sa Kanya, maaari po kayong lumapit sa Kanya. Ang tanging kailangan niya lang marinig ay, Panginoon, mahabag ka sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Iligtas mo ako, Panginoon. Yun lang po ang kailangan niyo idalangin.